Hello Aries, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Tingnan lang natin kung anong ganap sa'yo ngayong October, no? Hanggang katapusan ng October. Give me the message for Aries, please. Okay. Meron ka ditong coherence, 13, right? Then conception, 16, upright. Give me the message. Meron ditong passion. Give me the message for Aries, please. Give me the message. Meron ka ditong authority, okay? Tingnan natin kung ano yung gabay, advice para sa'yo ngayong katapusan ng buwan, ano? Meron ka ditong coherence, 13. Meron ditong ipinanganak ng 13, 16, 34. May 34 years old and 10, okay? Maybe meron din ditong life path number 7, 7, 7, and 4. Then, nakikita ko dito, sa coherence. Napipil ko dito na nagkakaroon ka dito ng harmony, kapayapaan. Then, nakikita ko rin dito na yung mind, yung iyong damdamin at ang iyong isipan ay balance, Nararamdaman ko dito na nagkakaroon ka dito ng create na kung saan mahihikayat mo kung ano yung mga gusto mo. Then, nafe-feel ko din dito, na may posibilidad na mangyari na yung mga gusto mo ay maging totoo. Okay? Ito lang yung sinasabi dito, Meron dito 13. Life path number 4. Ito lang yung nakikita ko. Okay? Then, dito, sa conception, sinasabi dito, na hinihikayat ka dito na meron ditong mangyayari na kung saan may dala na biyaya. Then, nafe-feel ko din dito, na kailangan mong mag-focus kung ano man yung mga gusto mo, or sabihin natin kailangan mong maging aware sa mga intention mo. Kasi madali mo siyang mamamanifest sinasabi dito na andun ka sa point ng madali mong mahikayat kung ano yung mga gusto mo at makamit mo ito sa realidad. Then, nafe-feel ko din dito, na kailangan mo matutunan kung paano mo i-handle yung mga sitwasyon na nararanasan mo. Kailangan mo matutunan mabalance lahat. Kung nakakaramdam ka ng something ng negative na isipan, mas mainam na na iwaksi mo siya, kasi kapag negative yung vibration mo, ito yung na-attract mo. So, iminumungkahi dito na kailangan mong panatilihing positibo. Nang sa ganun, ito yung dumating sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kasi meron ka ditong makikreate na bagong simula na kung saan magbibigay sa'yo ng dire-diretsyong daloy ng biyaya. Ito lang yung nafe-feel ko dito na sa conception. Then, meron ditong 34. Maybe 34 years old ka, or sabihin natin, meron ditong life path number 7. Hindi halos lahat, piliin nyo na lamang kung alin kayo dito. Para malaman nyo yung life path number nyo, compute nyo yung birthday nyo. Okay? Hanggang sa maging single siya. Dito, sa life path number 7, meron ditong passion na kung saan pinapaunawa sa'yo, na kailangan mong sabihin natin na meron ka ditong mahihikayat na kung saan balance para sa'yo. Then, napifeel ko din dito na meron kang malakas yung
intuition mo or sabihin natin, malaki yung gusto mong malarawan para sa iyong sarili na kung saan ito yung nagdadala sa iyo ng tagumpay. Then, napipil ko din dito no, na yung iba sa inyo humahanap ng kapayapaan or sabihin natin na balance. Then, nakikitaan ko rin dito na kailangan mo ng kumilos, kung ano man yung mga gusto mong mangyari. Kailangan mong pag-isipan at kumilos ng kalmado na kung saan para madali mo siyang ma-attract. Then nafe-feel ko din dito na marami kang natututunan, marami kang nalalaman or sabihin natin na marami kang karunungan na nare-receive or sabihin natin na lumalawak yung mga karunungan mo. Dahil sa mga taong nakakasalamuha mo or pwede rin sabihin sa mga nakikita mo or sa mga nakakausap mo, nagbibigay ito ng aral para sa'yo. Then, nakikitaan ko din dito na nai-a-apply mo. Nafe-feel ko din dito sa passion. Kapag ikaw ay may ginusto, binibigyan mo talaga ng panahon at passion yung mga ginagawa mo. Nakikitaan ko rin dito yung iba sa inyo, malalim magmahal. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Minumungkahi din sa iyo, swerte sa iyo yung kulay na orange, red, and maroon. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Kasi kung makikita mo dito, kasi kapag nagsusuot ka ng ganon, ito yung nagdadala sa iyo ng swerte, luck, and abundance. Na kung saan, pwede itong pang mahabang, long term na biyaya na swerte para sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito sa passion. Then dito sa authority. Nakikita ko dito na sinasabi dito na yung iba sa inyo merong authority na kung saan ito yung nagbibigay ng tapang at lakas ng loob. Kasi sa authority kasi ikaw yung tipo na direkta ka magsalita, straight to the point yung mga sinasabi mo, wala nang paligoy-ligoy. Kapag nanindigan ka na ito yung gusto ko, wala nang makakapigil para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Hindi halos lahat yung iba sa inyo may authority or pwede rin sabihin na minumungkahi sa inyo, manindigan sa inyong mga binibitawang salita. Nang sa ganun, kapag kasi nakikita ng tao na may authority ka, hindi ka madaling kayanin eh. Kasi alam nila na hindi ka magpapatalo or hindi mo hahayaan na yung iyong, alam mo yun, matapakan ka ng ibang tao, yung tipong ganun. Then nakikitaan ko din dito na matalino ka mag-isip, meron kang alam or karunungan na kung saan hindi ka madaling madaya ng iba. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko, Then, nakikita ko rin dito ng kapayapaan. Kaya mong i-balance yung sitwasyon mo. Kaya mong i-handle. Dahil doon ito yung nagbibigay sa'yo ng power kung nasa saan ka man ngayon. Ganon. Ganon lang yung nafe-feel ko dito sa authority, Parang inire-remind sa'yo na yung katotohanan. Kasi yung katotohanan, kapag kasi totoo kang tao, hindi ka kayang sirain ng iba. Kasi alam mo sa sarili mo na naging totoo ka. Ganon. Ganon lang yung feel nito, Ganito lang yung nararamdaman ko dito. Okay, tingnan pa natin kung ano yung sasabihin sa'yo, Kung ano pa yung karagdagan na mensahe para sa'yo. Give me the message for Aries, please. Okay, meron ka ditong 10 of Cups. So, ibig sabihin nito, merong ditong pagkikitang muli, may kasaganahan, meron tagumpay. Kung ikaw man isang single, sinasabi dito sa conception, mamamanifest mo kung ano man yung gusto mo na tao or babae, lalaki, or kung ano pa man na gusto mong relasyon, mamamanifest mo ito. Dahil ito yung tagumpay ang hatid, nafe-feel ko din dito na magiging kang malaya sa yung nararamdaman. Merong give and take. And nafe-feel ko din dito na may saya. May saya sa bawat isa. May kontento sa bawat isa.
At nafe-feel ko dito, no, na tagumpay masaya, masayang pagsasama. Kung ito yung hinihiling mo, ito yung makakamit mo. Kasi meron ka ditong passion, okay? Irerespeto ka ng tao na to. Meron kang person, kung ikaw man ay single, ano, meron parating sa iyo ng Scorpio, Cancer, and Pisces. Tingnan pa natin, ano, give me the message for Aries. Meron ka ditong Two of Wands. So, sinasabi dito, no? Kung ikaw man ay nag-iintay for trouble, relocate, mangyayari to, ano? Makakaalis ka dito. Kung sa panahon, or before, ano, bago magkatapusan, yung iba sa inyo, makakaalis na ng bansa. Tapos na yung paghihintay niya. Then, nafe-feel ko din dito na tagumpay, okay? May tagumpay dito. Kasi sinabayan siya dito ng, ano, Ten of Cups, or pwede rin sabihin na meron kang person na sa LDR situation kayo, may distance na kung saan may pagkikitang muli, okay? Tapos na yung paghihintay. Kasi itong tao na to, gusto nito yung ano yung kasalan, engagement, or pwede rin sabihin na pagsasamang muli. Ayun, yun lang yung nararamdaman ko, no? Hindi halos lahat, pero ito lang yung nakikita ko. Give me the message for Aries, please. Give me the message for Aries, please. Okay. The Hierophant. Meron kang person na Taurus energy. Okay? Or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na ano, madasalin, spiritual, malakas yung kapit sa taas. Then, nafe-feel ko dito kasi na meron kang paniniwala na kung saan ito yung nagdadala sa'yo kung gaano ka katatag sa panahon ngayon. Kasi naniniwala ka dito at umaasa ka na merong magandang mangyayari sa'yo or gantimpala kang makakamit mula sa taas dahil lagi kang mabuting tao. Then, nafe-feel ko din dito, no, sa Taurus energy dito sa Hierophant. Makatao ka. Ikaw yung tipo ng tao na kung ikaw man may family, ano, buo yung pamilya nyo, masayang nagsasama-sama. Then, nakikitaan ko dito na ikaw yung tipo ng tao na hindi mo pinababayaan yan. Utal na ako. Hindi mo pinababayaan yung pamilya mo. Sinisiguro mo yung kanilang ano, yung kanilang kumbaga good provider ka, no? Sinisigurado mo na okay ang lahat. Okay yung kanilang mga pagkain or yung obligasyon mo, no? Yung responsibilidad mo bilang isang ama, bilang isang ina, andun. Hindi ka pabaya sa madaling salita. Nafe-feel ko dito na meron kasi din dito ako nakikita na susi. Ikaw yung susi sa tagumpay mo. Kung hahanapin mo lamang ano, or kung ikaw man inakaranas ng mga kabiguan, nalampasan mo to dahil sa angkin mong determinado sa kung nasaan ka man ngayon. Kasi nagsumikap ka dito. Then nafe-feel ko dito na malawak yung iyong pangunawa. Yun lang nararamdaman ko dito at merong mga humahanga sa'yo. Kapag ikaw ay nananalita, hinahangaan ka at pinakikinggan ka ng mga taong ito. Okay? Sa paligid mo or pwede rin sabihin sa mga member ng family mo, sa mga kaibigan mo, hindi sila takot or hindi sila nahihiya na sabihin yung mga sekreto or mga problema nila. Kasi meron kang energy na kung saan soft, warm, at nararamdaman ko din dito na madali kang pagkatiwalaan ng tao. Ganon. Ang energy mo, lang siya, mapagkakatiwalaan. Yun lang yung nafe-feel ko, no? Yung tipo bang, kahit hindi ka kilala, no? At nakausap mo, ramdam nung taong kausap mo na palagay yung loob nila sa'yo na ikwento yung kanilang mga nakaraan or kahit ano pa man yung sinisikreto nila, alam nilang mapagkakatiwalaan ka. Kahit hindi ka pa nila nakikita ng malalim, ramdam nila. Nag-share sila sa'yo ng mga nararamdaman nila kasi
alam nilang may magandang kahihinatnan yung pagkukwento nila sa'yo kasi hindi ka judgmental. Ganon na yun na na-feel ko, no? Hindi ka judgmental na tao. Tingnan pa natin, ano. Give me the message for Aries, please. Meron ka dito, Page of Pentacles, okay? Yung iba sa inyo, medyo hindi pa masyadong, sabihin natin na nakakaramdam ka ng konting lungkot, no, sa mga kapirahan mo, or sabihin natin na meron kang experience na nawalan ka din ng kapirahan or naubusan ka din, ano. Pero ganun pa man, kahit naranasan mo ito, kontento ka binabangon mo muli yung sarili mo, hindi ka nagpapa-apekto. Then, nafe-feel ko din dito, no, na kahit may kakulangan sa'yo, masaya ka, okay? Then, dito, no, sa ocean, sinasabi dito, no, na kung ikaw man ngayon ay kapos, meron ditong parating sa'yo na kung saan magbibigay sa'yo ng biyaya. Magtiwala ka lang kay universe. Magtiwala ka lang kay God. Manalangin ka. Kasi nakikita ko dito na kung ikaw man ay nahihirapan sa sitwasyon ngayon, meron ditong malaking pagbabagong parating sa'yo, okay? Kasi maniwala at magtiwala ka sa Diyos. Yun lang yung nararamdaman ko dito. The Hangman, sinasabi dito na sa The Hangman, magkakaroon ka dito ng kaliwanagan sa mga problema na tinatahak mo kasi hindi halos lahat ng makaka-resonate. Yung iba sa inyo nakakaramdam pa rin ng problema. Pero ganun pa man, malulutosan mo to, mga problema na iyong tinatahak. Kasi meron ako nakita dito na susi. So, ibig sabihin, meron ditong parating. Or sabihin natin, magkakaroon ka dito ng bright idea o solusyon para sa mga problema dumarating sa buhay mo, okay? Ito lang yung nakikita ko, Okay? Hanggang dito na lang, medyo mahaba na tong video ko. Okay? Thank you for watching and love and peace.